Kinabukasan na nga yun mga mare, nung pagkagaling namin ng nakar, ayun nga kung anong oras na nga rin kami nagising. Tinanghali na nga kami ni anang gising mga mare, kaya naman ako agad na nga naghanda para nga ako makapagwalis na. Nang mga oras na iyan, sinisimot ko nga itong mga laruan na nagkalat dito sa sahig para nga iimpis. At dahil nga ako magwawalis na ng mga oras na iyan. Bali inuna ko na nga lang walisan mga mare dito sa aming higaan sa may kwarto. Pagkatapos ko nga magwalis diyan sa aming kwarto ay sinunod ko na nga walisan mga mare dito naman sa aming kusina. At ito nga pala si nanay mga mare, galing nga pala diyan sa aming banyo at naligo nga pala siya. Pagka ko nga pala nagwawalis diyan mga mare, hindi nga pala ako napapaigin ay isang walisan ang aking nagagawa. Bali pagkawalis ko nga, uulitin ko pa nga ito ng isa pa. Pagkatapos ko na nga magwalis diyan sa kusina mga mare, sinunod ko na nga walisan ay dito naman sa may sala. Nandito nga pala yung mag-aama sa may sala mga mare at nanonood nga pala sila ng TV. Nandito nga si Wave sa kuno mga mare at binibigyan nga ito ng ama ng lansones. Ito nga pala si Yatot mga mare, bali mamayang tanghali pa nga ang luwas niya kasama nga niya yung pinsan ko na nandun sa may nakar. Kaya abangan na nga lang daw niya yung Raymond mamayang tanghali din sa may labasan. At bumalik nga tayo dito sa pagwawalis ko mga mare, bali nakakailang ulit nga pala ako din magwalis gawa naman nitong kalat nitong mag-aama at nakain nga sila ng lansones. Kapag magwawalis nga pala ako din sa bahay namin mga mare, lagi akong kinakagalitan nito si Yatot. Paano baga naman ay nakakailang ulit nga ako magwalis. At gawa nang hindi nga ako napeperman na isang walis na aking gawa, kundi babalikat ko pa nga iyan para lang masigurado ko nga na malinis na. Kaya naman nga permi na lang ako naiinis din kay Yatot pag pinapakailaman pa ang aking pagwawalis. Nang makatapos nga ako magwalis din sa may sala mga mare, sinunod ko naman dito sa may teres. At yan si Yatot nga pala din mga mare, galing nga pala ng tindahan at tinutusan ko ka kung bumili ng gagamitin ko mamaya pagluluto. Bali pinabili ko nga lang siya ng 3 itlog at saka isang magic sarap at ilalaho ko nga kako mamaya dito sa may ampalaya. At ayan nga mga mare, pagwawalis ko balik-balik at pagkatapos ko naman din sa may taas ay sinunod ko na may dito sa may hagdan pababa. Bali winawalsan ko nga rin mga mare hanggang dito sa may pinakambaba at gawata naman puro alikabok at puro buhangin gawa ng mga raming aso. At sa dami nga ng aso dito mga mare, kada umaga na nga lang pagising mo ay puro buhangin na nga lang maabutan mo dito sa may gate sa may baba. At pagkatapos ko nga din magwalis mga mare, sunod ko naman ginawa ay ginayak ko na nga itong aking mga lulutuin. Bali lulutuin ko na nga pala mga mare itong mga gulay na ipinadala sa amin ni nanay kahapon. Ayan nga at kinuha ko na nga yung ampalaya at saka kumuha din lang pala ako ng ilang piraso nitong talong at kumuha na nga rin pala ako din ng isang pirasong lemon. Bali pinili ko na nga pala itong malaki-laki at kakoy masarap nga pala itong i-juice. Kaya naman dinala ko na nga itong mga mare dito sa may lababo at para nga kako ito mahugasan na. Pagkalagay ko niyan mga mare dito sa may lababo, kinuha ko muna itong aking pinabiling 3 itlog kay Yatot kanina at akin na nga muna itong babatihin. Ayan nga't binati ko na muna itong 3 itlog mga mare at ito nga pala ilalaho ko dito sa may ampalaya. Pagkatapos ko namang batihin yung itlog din mga mare, hinugasan ko na nga itong pitsil at bumili nga ako na isang yelo. Bali hinugasan ko na nga itong yelo, tinilagay ko na nga dito sa may pitsil at isinunod ko na nga hugasan ng maigi itong lemon. Bali hinugasan ko nga lang ito ng maayos mga mare at ito may basta na lang ilalagay ng may balat pa. Kaya naman nga pagkahugas ko din mga mare, agad ko na nga itong hiniwa ng maninipis lamang tapos ay hiwain ko na nga lang pala ito sa gitna. At nagtira na nga lang din ako din ng 2 hiwa mga mare at kako itong ay masarap yung pampipiga mamaya dito sa may talbos. Pagkahiwa ko nga pala nito, agad ko na nga pala ito isinili dito sa pitsil. Kasilid ko nga pala din mga mare, nilagyan ko na nga pala ito ng tubig para nga kakulumasan na din yung lasa ng lemon. Hinugasan ko na nga pagkatapos itong aking ginamit na pinanghiwa, tapos ay hinugasan ko na nga rin itong aking mga gulay. Bali inayos ko nga lang ng hugas din mga mare at nagsimula na nga ako maghiwa nitong mga talong. Sayang nga kako itong mga talong mga mare at yung iba nga dito ay marami na nga sira. Hindi kasi si nanay gumagamit ng may pang-spray na gamot mga mare dito sa kanyang mga tanim na halaman at saka mga gulay. Kaya naman pag siya nga ay mag-aani nitong kanyang mga tanim eh hindi nga maiiwasang may mga bulok na at may mga sira. Pero okay lang yun mga mare at mas maigi na nga yung walang halong kemikal ang ating kakainin para naman mas maigi at mas masustansya. Pagkatapos ko nga din sa talong mga mare, agad ko na nga hiniwa ito nga ampalaya at tinanggalan ko na nga ng buto. Ito nga palang ampalaya yung bigay sa akin ni nanay mga mare, medyo may mura-mura pa. Kaya naman hindi pa ganun katigas yung buto nito mga mare. Ayun nga at pagkatapos ko nga din maghiwa mga mare, agad ko na nga hinugasan itong aking mga ginamit at saka sinimot ko na nga pala itong mga basura. Pagkatapos ko nga pala diyan, agad ko na nga isinunod mga mare, ito nga palang talbos ng kamuting baging.
Bali yung mga talbos lang mismo pala nito ang aking kukunin. Kahapon pa nga ni nanay ito kinuha mga mare doon sa kanya taniman sa nakar, kaya naman medyo lantutay na nga ito. Pero huwag kayong mag-alala mga mare, at kahit nga lantutay na ito, pwede pa naman itong lutuin at kainin. Ayan at kinuha ko nga lang pala isa-isa yung talbos nito mga mare, at medyo marami nga rin pala ito. Pero pag itinaluto mga mare, ito nga pala kakaunti rin. Nang makatapos nga pala ako diyan, hinugasan ko na nga lang pala itong mga talbos na maigi mga mare, at na maisalang na nga ito kako. Ayan nga, kinuha ko na nga yung kalderong maliit at inilagay ko na nga dito yung talbos at nilagyan ko ng kaunting tubig at isinalang ko na nga ito pagkatapos. At pagkatapos nga pala na yun mga mare, pumunta na nga ako dito sa may lamesa at hiniwa-hiwa ko na nga pala itong mga ampalaya. Mabilis ko na nga lang natapos ang paghihiwa-hiwa nito mga maring ampalaya, at ito nga naman kako hindi naman karamihan, kaya naman ang bilis ko lang din natapos. At sinunod ko na nga agad maghiwa din mga mare, ito nga aking gagamitin bawang at sibuyas pagigisa. At pagkatapos ko nga pala din hiwain itong gagamitin kong bawang at sibuyas pagigisa mga mare, una ko na muna sinalang itong pritong talong. Bali nun ako na nga lang yung pagpiprito ng talong mga mare, para pagkatapos nito kako ay susunod ko na nga lang itong ampalaya. Pagkalagay ko na nga laan din ng talong mga mare, kumuha na nga pala ako ng lalagyan para ilagay itong aking nilagang talbos ng kamuting baging. Alam nyo ba mga mare na kahit ganyan lang kasimplihan luto na yung talbos ng kamuting baging na yan, ay napakasarap na nga nitong ulam, lalo na isasawsaw mo na lang ito sa toyo na may piga. Pagkatapos ko dun mga mare, biniling ko na nga lang itong aking pinipritong mga talong at baka nga kako ito'y matuok na. Pagkabiling ko nga din mga mare, ilang saglit nga lang at itong iluto na, kaya naman agad ko na itong inahon. Pagkaahon ko nga din ng talong mga mare, agad ko namang isinunod ay itong bawang. Nang mapula-pula na nga pala itong bawang mga mare, sinunod ko naman dito ilagay itong sibuyas. Kung nga din ang sibuyas mga mare, pinapula-pula ko nga lang pala ito ng kaunti, pagkatapos isinunod ko na nga pala itong ampalaya. Bali pagkasunod ko nitong ampalaya mga mare, hinalo-halo ko na lang muna ito, tsaka ko naman to agad tinakpan. Pagkatakip ko nga diyan, ay agad ko na nga ulit iniangat itong takip mga mare at hinalo-halo ko na nga muna ulit. Pagkahalo ko nga dito ay agad ko na nga ulit ibinalik itong kanyang pagkakatakip. Ilang saglit nga lang ay agad ko na ulit tinanggal itong kanyang takip at inilagay ko na nga itong itlog. Pagkatapos ko nga ibuhos dito ang itlog mga mare, inilagay ko na nga itong kanyang pampalasa na magic sarap. Pagkatapos ko mailagay ito, inhalo-halo ko na nga ito at hinayaan ko na nga ulit ito maluto. Bali dinagdagan ko nga lang pala ng kaunting mantika at nakulangan nga itong aking niluluto sa mantika. Mga ilang saglit nga lang mga mare ng aking halo-halo ay natinakpan ko na nga ito ulit. Nang maluto ko na nga itong ulam na ampalaya mga mare, ito nga at naghain na nga ako dito sa lamesa. Pinigaan ko na nga pala muna itong aking toyo na pagsasawsawan ko nitong talbos ng kamuting baging. Bali itong lemon na itinabi ko na nga lang kanina ang aking pinapiga dito sa may toyo na aking pagsasawsawan nitong talbos. At ito nga pala yung aking lemon juice na tinimpla para sa aming tanghalian. So ayun na nga mga mare ang aming pagkain ngayong tanghali mga mare, kain tayo. Pagkatapos namin makakain din mga mare, ito nga tanghali na mag-alauna na, kaya naman itong si Yatot ay agad na naglinis at naghanda para nga sa kanyang pag-alis. Ito nga't binidyohan ko pa nga si Way, bati iyak-iyak nga at ayaw nga paalisin yung kanyang papa, kaya naman nagpakalong pa nga ito sa kanyang papa at ayaw pa nga itong bibitaw. Nababay pa nga yan sa akin mga mare at gusto pa nga niya sumama sa kanyang papa. Nawa pa nga ako din mga mare, grabe nga ang iyak na yung batang iyan, ayaw nga na yung papalisin yung kanyang papa. Ay hindi naman pwede nga alis yung papa na yung mga mare at naku, wala ka ibibili ng diaper. Kaya naman nilibang muna pala yan ni Yatot mga mare mga sandaling iyan. Fast forward tayo mga mare, pagkalis na nga diyan ni Yatot at nakatulog na nga pala itong si Webe, agad ko na nga palang inayos itong mga dala namin dito nung umuwi kami ng nakar. Bali ito nga pala kamuting kahoy at saka mga saging na saba at saka nga pala papaya. Ang gagawin ko nga pala ng mga oras na yan mga mare, hawak ko nga pala ito isang plastic at pagbubukod ko nga pala sila Ate Tess para nga pala mabigyan. Bibigyan ko nga kako sila nitong hinog na saging, kamuting kahoy at saka nga pala itong papaya. Bali hinati ko na nga lang pala itong mga ito para naman sila mabigyan din, total marami naman ito para sa amin ni nanay.